To God be the glory. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Na-bless po ba tayo sa rewind ni Pastora? Amen. Kailangan lang po natin na yung ating napapakinggan na mga salita ng Panginoon ay maipamuhay po natin at gawin po natin bilang tugon sa kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Kung ano po yung kalooban ng Panginoon, Huwag po tayong mag-alala na kahit na alam mong meron ka palang calling, di ba? Tapos sinasarili mo lang. Mas mainam po at mas nagagalak ang Panginoon kung alam po natin na meron po tayong calling na ipagamit po natin sa Panginoon. Amen po. Amen. Hallelujah. Kamusta po ang buhay ng anak ng Diyos na mananagumpay? Amen. Napagtagumpayan po ba natin ang buong isang linggo? Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Ngitian po natin ang ating mga katabi. Kumustahin. Yan. Kasi di ba, sa buong isang linggo, kahit na linggo-linggo nagkikita tayo, pero nandiyan yung namimiss natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Namimiss natin sila. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Dahil sa kabila, Lord, ng mga nararanasan ng bawat isa sa amin, nariyan po kayo, handang tumugon anuman ang aming hinihiling o ninanais sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Muli, Lord, naririto kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagagawa naming pagkakasala. Una sa iyo, Panginoon, at sa aming kapwa. Linisin mo kami ng banal mong dugo upang karapat-dapat kaming tumayo sa iyong harapan. Karapat-dapat kami, Panginoon, na magpuri, magpasalamat. Hallelujah. Hayaan mo, Lord, na maranasan namin ang presensya mo sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manatili sa puso namin. I-welcome po natin, mga kapatid, ang banal na Espiritu. Hayaan natin na siya ang kumilos sa buhay natin sa umagang ito. Dahil ang mga awitin na ito ay para lamang sa ating Panginoong Diyos. Gawin nating panalangin. Naririnig tayo ng Panginoon dahil alam niya kung ano ang laman ng ating mga puso. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We glorify your name, O God. We give you the highest praise, Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaiik ka, sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Idulog po natin ang ating mga puso sa ating Panginoong Diyos. Yes, oh God. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaiik ka,
luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, Yahshua. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-indapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniikat, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Jesus, maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso. Ipinagkakatiwala po namin, Lord, ang aming puso sa iyo. Luubin mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang, Panginoon, sapat na sa buhay namin. Dahil lahat, Panginoon, ang inihiling namin na ayon sa iyong kalooban ay ipinagkakaloob mo sa buhay namin. Kaya salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Salamat, Panginoon. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, yes Lord, loobin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Gawin mong banal ang tahanan, Panginoon. Dahil yan ang nais namin, O God. Yes, Jesus. Papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Yes, Jesus. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Maghari po kayo, Panginoon, ngayon at kailanman. Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo.
sa buhay namin. Kaya salamat, Lord. Ikaw lang ang aming mapurihan, mapasalamatan. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Papuri sa iyo. At ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa iyong magpangalan, God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Nagagalak po ba tayo na pinupuri natin ang Panginoon? Amen. Siya yung ating kalakasan, kagalakan sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay natin, kapag kinausap natin ang Panginoon, lumalakas tayo, nagagalak ang ating mga puso. Amen po? Hallelujah. Sige po, pwede po nating sayawan ang Panginoon. Ipakita natin na tayo ay nagagalak. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Akan ko, Diyos, sa ikaw. Amen. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Amen. Hallelujah. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbabatid sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Yes, salamat, Panginoon. Hallelujah. Kagalakan ko, Diyos, sa ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbabatid sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbabatid sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, magalang kami na magpuri sa pawisan. Okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbabatid sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Okay lang, makapiling ka lang. Okay lang, makapiling ka lang. Yes, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Dahil wala kaming ibang pinupuri kundi ikaw lamang, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Thank you, Jesus. Hallelujah.
panatilihin po natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso. O purihin ka, O God. Hallelujah, Glorify your Jesus. name, O God. We Hallelujah. worship you. Hallelujah, Lord Jesus. We worship Salamat po, you, O Panginoon. God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Salamat sapagkat narito ka, kasama ka namin, O God. At sa oras na ito, patuloy po kaming magpapasalamat sa iyo. Sapagkat karapat-dapat kang pasalamatan, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Yes, Jesus. Oh, Diyos, salamat. Hallelujah. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka,
nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Yes, Jesus. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Minsan pa, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, yes, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, yes, Jesus. Dakila, yes, Lord. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila Panginoon, na sabihin sa'yo na ikaw ang Diyos na dakila. At kahit kailan, Panginoon, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Napakalawak ng iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Kahit kagaman kami, Panginoon, ay nagkukulang, nagkakamali, andyan ka, Panginoon. Handa kami patawarin at linisin dahil kaya ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, Lord, ang patuloy na mataas sa umagang ito. Maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba. Hallelujah! Akyala! Hallelujah! Yes, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Salamat sa iyong pagsama sa amin. Salamat sa iyong banal na Espiritu na minsan pa, Lord, ay palaging pinararanas sa amin. Salamat, Panginoon! Salamat po! Salamat, O God! Purihin ka sa lahat ang papuri, sa lahat ang pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah!
Manatili po tayong nakatayo at daming ng presensya ng ating Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Biblia sa 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10. At sinabi niya dito, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay nagpatuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuwaryo, kung saan naroroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuwaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel!" "Narito po ako," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, matulog ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, "Samuel!" Bumangon siya. Lumapit muli kay Eli at nagtanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag anak, matulog ka na." Hindi pa kilala noon si Samuel hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, "Mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong mga lingkod." At muli ngang nahiga si Samuel. Last verse. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Praise God. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Parang nararamdaman ko, medyo malungkot ba tayo? Parang kanina pa ng tanong yung worship leader natin eh. Pero parang ang lamya natin, ano? Napag-almusal po ba ang lahat? Amen? Parang hindi pa din. Siguro sa susunod, pag Sabado ng gabi, mag-prepare na tayo, ano? Linggo ng umaga para makapag-almusal tayo. Parang hindi tayo nanghihina masyado. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos sa umagang ito, nais kong magpasalamat sa Panginoon. Halos mahigit, parang more than half the month, parang higit sa kalahating buwan, akong nakipagbuno sa ubo. Hindi niya kami tinatantanan, sa totoo lang. Kagabi, yung apo ko, yung bunso, si Siler, may lagnat na naman, tas may mga, yung inubo na naman. Ako pa yung nasisi nung nanay. Sabi niya, "Nahawa sa'yo, ma." ako na naman yung nasisi at inuubo uli. So, napakahirap po ngayong magkasakit. Ang pamilya ni Sister Vivian, wala po sila ngayon. Ganon din po, lahat sila may ubo. Sabi niya pupunta sila sa ospital. Isama po natin sa panalangin. At kung sino pa yung mga may sakit, wag po kayong mahiyang mag-chat sa group chat ng mga kababaihan para maisama sa panalangin. Ano po? Ngunit salamat sa Panginoon dahil ganyan talaga pagka panahon ng bagyo, panahon ng sakit. Hindi na natin yan maaano kasi nga yung pabago-bagong panahon. Pero salamat sa Diyos sa kanyang kagalingan. At ngayon pong umaga, tayo ay nasa huli na naman. Parang feeling ko lagi ako nasa last Sunday, church.
nga talaga pala yung pumipili ng last Sunday. Nandito na naman tayo sa last leg ng series natin. Susunod third Sunday naman ako, para hindi naman last. Last leg ng ating tema sa Deeper Still sa calling or pagkatawag ng Panginoon. Apakarami nating natutunan. Ano po? Sa first week, we are called to be holy. Sabi, God's call to be holy. And then God's call to salvation. Siya nga naman, tunay nga naman yun. Paano ka magiging banal kung hindi ka maliligtas? Kung wala tayong personal relationship sa Lord. And last Sunday, ayun nga kanina yung ineko ni Teacher Alice, yung message ng ating Pastor Alex, the purpose of our calling. So, ang dami nating natutunan tungkol sa pagkakatawag. Actually, very extensive. Pwede nga po nating i-series to ng isang buong taon. Calling lang. Dahil napakadaming mga aspeto ng pagkakatawag sa atin ng Diyos. So, kung tayo ay tinawag upang maging banal at tinawag tayo sa kaligtasan at may purpose yung calling natin, ngayong umaga, sasagutin natin yung tanong, paano mo ba malalaman ang tawag ng Panginoon sa buhay mo at paano ka tutugon? Alam natin may calling tayo. Amen? Uy, lumakas. Praise God. So, alam natin, pero paano ba natin maririnig? At mauunawaan ba natin na tinawag tayo ng Diyos? At paano nga ba tayo tutugon sa tawag ng Panginoon? Kaya, responding to God's call. Yan. So, alam natin, ano? Alam natin yung istorya ni Samuel. Kilala niyo po si Samuel? Yung kapitbahay ni Teacher Alice? Hindi. Si Samuel, yung isa sa mga kanino? Ano si Samuel? Isang propeta. Isang propeta ng Diyos. Pero alam niyo po, batang-bata pa lang si Samuel, siya ay naglilingkod na sa simbahan. At ngayong umagang to, balikan natin kung ano yung buhay ni Samuel. At let's go back to the basic. Sa pagkakaunawa sa pagkakatawag ng Panginoon sa buhay natin. Kasi alam niyo sa totoo lang, the question is not if He is calling you. Hindi yun yung tanong eh. Tinatawag ba ako ng Panginoon? Hindi yun yung tanong. Kasi lahat tayo tinawag ng Panginoon. Ang tanong, nakikinig ba tayo sa tawag ng Diyos? Lahat tayo tinawag, nakikinig ka ba? Alam mo ba, nauunawaan mo ba ang pagkakatawag ng Panginoon sa iyong buhay? Ang istorya ni Samuel, ang buhay ni Samuel, mga kapatid, ay patuloy na nagpapakita sa atin kung paanong ang katotohanan ng pagkakatawag ng Panginoon sa ating buhay ay totoo. Alright? So, pwede ba tayong tumayo uli? Let's all stand up and let's read once again the verses that we have read earlier. Sino pong may Biblia? Alam niyo po, kahit meron tayong mga naka-flash sa screen, sana lagi nating alalahanin na dalhin natin yung mga Bible natin. At tayo ay magbasa mula sa Biblia. Hindi ito magiging obsolete kahit anong mangyari. So, let's open our Bibles to 1 Samuel chapter 3, verse 1. Sabay-sabay tayo. Gusto nyo alternate tayo. Ako babasa ng verse 1, kayo babasa ng verse 2 ng malakas. Ha? Tapos, alternate. Okay, basahin ko. 1 Samuel chapter 3, verse 1. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Verse 2.
Verse 3, si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo kung saan naroroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw ay may sindi pa ang ilawan sa sanktuaryo. Verse 4. Verse 4. Verse 5, patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sabi ni Eli, "Hindi kita tinawag, matulog ka na muli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Verse 6, alright. Verse 7, hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Verse 8, kaya sinabi niya, "Mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod." At muli ngang nahiga si Samuel. Last verse, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming pakikinggan at pagninilay-nilayan. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, at patuloy na dalangin namin, Lord God, na ikaw ang mangusap sa amin. We thank you because we know that you have called each and every one of us. And we want to hear your voice this morning. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin na. Maupo. Pag-pray na pala tayo. Alright. So, kung makikita natin dito, ang unang-unang punto na gusto kong i-emphasize sa bawat isa sa atin is that God's call comes personally. Personal na tinatawag tayo ng Panginoon. Ilang beses tinawag ng Panginoon si Samuel? 2 beses nating binasa to, ha? Ilang beses? 3 lang ba? 4. Kasi di ba yung pangatlong beses, pumunta uli siya kay Eli, pero na-realize ni Eli, ay, hindi ako yung tumatawag sa batang ito, ang Panginoon. So the 4th time, tinawag siya ng Panginoon. At sinabi ba niyang, "Hoy, hoy," ganun ba? O, "Bata, bata," ganun ba yung tawag kay Samuel? Hindi. He called Samuel by his name. Personal tayong tinatawag ng Panginoon. Hindi niya sasabihin, "Oh, yung babaeng matangkad na taga dyan sa Karangalan, tinatawag kita para maglingkod." God calls us personally. Ang pagkakatawag natin ay personal. Minsan ay iniisip natin, bakit ka nandito sa church? Kasi binitbit ako ng nanay ko. Minsan hindi pa natin nare-realize. No? Ganun kasi ako, hindi ko na-realize na may tawag ako sa Panginoon. Basta alam ko, sinasabi ko sa nanay ko, sasama ako dyan, basta bigyan mo ko ng pera. No? Sino dito yung kinaladkad para pumunta sa church? O sige, wag na lang kinalka. Inakbayan para magpunta sa church. No? Minsan hindi pa natin nare-realize, parang si Samuel, tinatawag siya ng Panginoon, pero hindi niya nare-realize na tinig pala yun ng Lord. Ang akala lang niya, tinatawag lang siya ni Eli.
So minsan akala natin sa buhay natin, kaya ako nandito sa church kasi kailangan yung buong pamilya namin nasa church. Nakakaya naman, ako lang yung hindi nagsisimba. Hindi ganun. Our parents, yung mga magulang natin o yung mga kamag-anak natin, pamilya natin, they play a part. But, hindi sila yung tumatawag sa atin. Kasi kung tao ang tumawag sa atin, kapag na-disappoint tayo sa tao, ayaw na natin. Tama? May mga ganun eh. They look up to people and then they think that that person is the one calling them. Pupunta ako sa church, ang sipag kaya ni Pastora, laging nagbibisita. Nagkamali si Pastora minsan. Hindi ka nabate. Ako na mag-church, ano ba yun? Hindi naman ako napansin. Hindi naman ako belong. So, kapag hindi natin nauunawaan kung sinong tumatawag sa atin, there is a possibility na yung ating paglakad ay alanganin. Bakit? Kasi nakatingin tayo at nakikinig tayo sa tao. Hindi natin pinapakinggan yung personal na pangungusap sa atin ng Panginoon. Always remember, God calls us personally and intentionally. Sabihin mo nga, intentionally. Hindi ka tinawag kasi napasama ka lang. Tawagin ko na nga rin to kasi napasama na eh. Nabit-bit na, tawagin ko na rin. Hindi. Hindi nagkataon lang yung tawag sa'yo. Tinatawag ka ng Panginoon dahil meron siyang intensyon na tawagin ka. And I like the way God demonstrated His intention. Kasi on the fourth time, sa ika-4 na beses, lumapit si Yahweh kay Samuel. Diba? Lalapitan mo ba ang isang tao nang wala kang intensyon? Di naman, diba? Deadma ka lang. Pero ang Panginoon, hindi. He intentionally calls you and me. Kaya nga, sabi sa verse 4, at hindi lang sa verse 4. Sa verse 4 lang natin makikita yung unang tawag. Pero makikita natin dito that God called Samuel 4 times. Sa verse 4, sa verse 6, sa verse 8, at sa verse 10. Diba? So, God calls us intentionally. Sabi sa John chapter 10, verse 3, He calls His own sheep by name. Oh, diba? And He leads them out. God calls you by name. Kahit milyon-milyon, laksa-laksayang mga tao, God calls us individually. And He knows you. Hindi ka niya tatawagin sa pangalan mo kung hindi ka niya kilala. And that is one thing that, gives us assurance and joy. Diba? Kasi tinawag ka ng Panginoon sa iyong pangalan. At sabi pa, sa Acts chapter 9 verse 4, ito yung special na pagkakatawag kay Saul. Sabi, he fell on the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Kilala natin to, di ba? Si Saul, na later on naging Paul. On his way to Damascus, nagulat siya kasi merong isang liwanag na bumulag sa kanya at narinig niya yung tinig. At yon ang tinig ng Panginoong Jesus. Imagine niyo, hindi pa si Saul nakakakilala sa Diyos during that time. In fact, si Saul ay persecutor ng church. Remember, Stephen was stoned in front of him. Wala siyang ginawa kung hindi mangransak ng bahay ng mga Kristiyano para kalidkarin sila at sila ay ipakulong. Yun si Saul. Ang most unlikely person na tawagin ng Panginoon. Napakasama. Ngunit sa kabila ng kanyang buhay, tinawag siya ng Panginoon. And sometimes, in our life, we think, baka hindi ako tawagan ni Lord. Kasi di ba ako nag-change?
Masama ako naman. Hindi ako karapat-dapat dyan. Karapat-dapat gamitin ng Panginoon kasi wala pa namang pagbabago sa buhay ko eh. Eh si Saul, di pa nga niya kilala ang Diyos. Tinawag na siya. Pinili na siya for a special purpose. So ano yung application nun sa buhay natin mga kapatid? We don't need to wait na maging perfect yung buhay mo. Magpagamit ka kasi tinawag ka ng Diyos. He called Saul. And in the process, Saul changed. Why? Because he accepted Jesus as his own personal Lord and Savior. Kaya, sa kabilang banda, I'm not so sure with my Tagalog, pero on the other hand, we don't judge other people. Tatayo-tayo yan ganito din naman yan, ganyan-ganyan. Hindi tayo magja-judge ng iba. Why? Because we know that God is not finished with each and every one. He has a calling and He calls you intentionally and He is the one who's going to do the good in you. Siya ang magbabago sa buhay ng bawat isa. It is the job of God to change each and every one. It's not our job to change other people. Hindi natin yung kaya. Sarili nga natin, nahirapan tayo di ba? Iba pa kaya, mag-focus ka sa tawag sa'yo ng Panginoon. Mag-focus ka sa tawag sa'yo ng Panginoon sa pagbabago. Mag-focus ka sa tawag sa'yo ng Panginoon sa kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay mo. He is very intentional in calling you and me. Amen? Second, God's call often comes unexpectedly. Anong ginagawa ni Samuel? Tulog. He was not there praying for a miracle. He was not there praying para magkaroon ng supernatural na pagkilos ang Diyos. Kasi during that time, ayon sa binasa natin, bihira nang mangusap ang Panginoon. Diba? Pero batang-bata pa si Samuel. He wasn't there doing something extracurricular para sa Diyos. Hindi siya pumupunta sa kung saan-saan. He was just sleeping. He was just faithfully serving the Lord in the temple. Yun lang. I don't know kung ano yung ginagawa niya doon, ang inuutos. Kasi bata lang siya eh. Ano lang ba ang kayang gawin ng bata? Malamang pinagpupunas lang siya doon ng mga upuan, ng yung mga lampstand. Kasi alam natin, during that time, wala namang ilaw. So, ang nag-iilaw sa templo ay mga lampara, mga ilaw. No, we don't know what he's doing there. Siguro nagwawalis lang siya every day. Kapag merong magsiserve ng offering, lilinisan, huhugasan niya yung mga takore, mga kawali. He was just there serving God. And during that time that God called him, nung mga panahon na tinawag siya ng Diyos, tulog lang naman siya. Unexpectedly, God calls him. No? So, sa buhay natin, makikita natin that sometimes in our life, hindi naman kailangan magpunta ka pa at mag-ayuno sa prayer mountain para lang marinig mo ang tawag ng Diyos. No? Most of the time, God interrupts us in our normal life. Normal lang na buhay. Nagkakape ka, pwedeng mangusap sa iyo ang Panginoon. You were doing your breakfast or having lunch or talking to a friend. No? Tignan natin si Moses. Naalala niyo si Moses? Anong ginagawa ni Moses nung tinawag siya ng Panginoon? What was he doing? Anong ginagawa ni Moses? Nagpapastol. He was doing his daily job. Pastol sa ilang, sa desert. No, he was tending his sheep. Yun lang. Mababasa natin to sa Exodus chapter 5. He was just,
araw-araw, tending his sheep, and then God called him. God showed his face through the burning bush. Yung mga apostol, isipin natin, yung mga alagad, the disciples, anong ginagawa nila nung tinawag sila ng Panginoong Jesus? Naging isda. They weren't doing anything special for God. They weren't trying to change the world for anything that matters. They were just there. Ginagawa lang nila yung normal nilang trabaho, araw-araw. And Jesus called them. God's call often comes unexpectedly. You may be sitting here right now and God may call you. Who knows? No? Very unexpected. Ano yung key? You just have to learn how to listen. Makikinig ka lang sa Panginoon. You just have to be sensitive. Alam nyo, ang isa sa mga problema natin sa panahon ngayon, sa ngayong henerasyon, I'm so sorry, I don't mean to offend the young ones, no? Sa panahon ngayon, makasampung tawag ka, di ka pa makarinig ng sagot. Tama? Buti na lang si Pastora, honest. Mga nanay, na-experience? Ngayon pa nga lang, di pa nasagot eh. Yes or no lang. Diba? Apakahirap makareceive ng response sa mga tao ngayon. Minsan yung mga tao, deadmatology. No? Alam niyo yun? Deadma. Parang gusto pang pakuluin yung dugo mo bago sumagot eh. Dito sa church, isang pa nga lang, nakasampung tanong na yung worship leader, di pa tayo makasagot. Minsan hindi tayo sensitive. Ewan ko, tinatamad bang sumagot ng yes or no? Sino yung mga kabataan ditong hindi napapagalitan ng nanay kapag tinatawag, inuutusan? Alam mo, magtataas ng kamay si Travis eh. Diba? Mga ilang beses ka tawagin ng nanay mo, Travis, bago ka sumagot? 70 times? Agad-agad ba? Wow! Ikaw na, bro. So, diba? Sa totoo lang, hindi tayo sensitive. Sa bahay lang eh, dito lang sa church. Minsan, kahit sa GC, magtatanong ka, walang sasagot. Diba? Sino lang naman yung mag-acknowledge, mag-thumbs up, mag-yes or no. Sakit nating lahat yan. We are not sensitive. So if you are not sensitive to people who you see, how can you say that you are sensitive to God when He calls? Paano mo masasabi na naririnig mo ang Diyos? Kung yung nanay mo nga, tanggal na yung litid sa kakatawag sa'yo, hindi ka pa nag-acknowledge, paano pa si God? Tanong lang yun, mga kapatid. Pati tayo. You answer that to yourself. I cannot answer for you. Think. Let's apply this to our lives. Right? Tama. Sabi sa Luke chapter 16 verse 3, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Minsan, tong verse na to, lagi nating ini-associate sa pagbibigay. Pero alam nyo ba, that this can also be applied to the calling na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kung ano yung maliit na bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay matapat,
pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mas malaki. Ngunit kung hindi ka matapat, huwag kang umasa. Kasi dun pa nga lang sa maliit na bagay, hindi mo na magampanan. Hindi ka na maging matapat. Paano pa yung malaking ministry? O yung talento na mas marami? Kung yung isang talento nga na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi mo ma-handle. Hindi ka faithful. Paano pa? Paano pa tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas marami? Yes, God calls us, di ba? Yung calling niya, hindi masyado nating maririnig. Paano pa? Hindi lang yung tawag, kung hindi yung mga bagay na ipinagkakatiwala ng Diyos. So wag tayong mag-antay ng isang malaking pangyayari, big event or special event para makarinig tayo sa Diyos. Maging matapat tayo sa mga maliliit na bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon or maliit na bagay na sinabi ng Diyos na gawin mo. Maglingkod ka sa Kanya ng buong tapat and you will see that God is going to call you to do greater things. God is going to reveal kung ano yung plano niya sa buhay mo. And sometimes, we feel, parang, ganito na lang ba talaga, Lord? Feeling ko dapat ang tanungin natin yung mga sarili natin. Ganito na lang ba talaga, Tina? You assess yourself. Are you still on the same place? Are you still doing the same thing? Sa iyong paglakad sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Diyos, saan ka na niya nadala? Nag-improve ka na ba sa kung anong meron ka ngayon? And have you seen yourself being used by God to something bigger and much more greater? If not, then let's not ask God. Kasi sa totoo lang, hindi yung meron ba siyang pinapagawa. Hindi yun. Meron siya talagang pinapagawa. God has called you. Just in fact, hindi kasama dito, but our Great Commission, go ye therefore. Tama? Humayo ka and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey. Lord, saan mo ba ako dadalhing bansa? Excited ako. Bago ka dali ng Panginoon sa ibang bansa, nasharean mo na ba yung kamag-anak mo? Yung kasama mo sa bahay, yung kapitbahay mo, yung katabi mo sa school, yung katabi mo sa office. Nasharean mo na? Sana makapagturo din ako katulad ni Teacher Tina. Okay lang yan. Tinatawag kang magturo. Binigyan ka ng maliit na ministry. Are you giving your best? When you are entrusted with very little, were you faithful? If not, then you have to ask yourself and ask God to give you wisdom on how to do your ministry, the one He has called you today. If He called you to be an usher, maging faithful ka sa pagwe-welcome. Ushering ka, di ba? Kung tinawag ka ng Panginoon para mag-lead ng Bible study, isang Bible study, maging faithful ka. And God is going to work in that Bible study. And magugulat ka, yung isang Bible study, naging 2, naging 3, naging 4. Meron ka ng home church. Think, whatever it is that God has entrusted you now, is God calling you to bring your friend to the church? Do it faithfully. Is God impressing in your heart na idalhin mo yung pamilya mo
Imbitahan mo yung kapitbahay mo. I-Bible study mo. Be faithful. And God is going to show you what He has intended you to be. Third, 4 lang ito, huwag kayong mag-alala. God's call requires discernment. Sabihin nyo nga, discernment. Discernment. Balikan natin si Samuel. Nung unang tinawag siya ng Panginoon, pangalawang beses, pangatlong beses, alam ba niya na si God yun? No. In fact, he was thinking, ay, si Eli. Mabilis naman siya eh. Tumayo siya agad, pumunta siya agad kay Eli, but he didn't recognize God's voice. So, Eli guided him to understand. Ginamit ng Panginoon si Eli. Si Eli, he realized that God is calling Samuel. Na-realize ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag sa kanya. Kaya sinabi niya, kapag tinawag ka uli, sabihin mo, sumagot ka. Hindi niya sinabi, pag tinawag ka uli, punta ka dito, tapos kausapin natin si God together. Hindi ganon. Right? Tinuruan niya si Samuel kung paano tumugon sa tawag ng Panginoon. So, paano ba natin naririnig ang tawag ng Panginoon sa buhay natin? Nadidiscern ba natin ang kanyang tawag? Ngayon kung hindi, madali lang mga kapatid. You have the scriptures. The Bible tells us what God wants us to do. Hindi na natin kailangan manghula. Minsan kasi ang dami nating ini-imagine sa buhay natin. Nandito lang naman kung anong nais ng Panginoon na gawin natin. Right? Tinatawag tayo ng Panginoon para sundin ang kanyang salita. And also, not only the Word of God, kasi nung time na yun, hindi pa ni-reveal ni God yung sarili niya sa kanya. During that time, huwag kayong magtaka kasi God is speaking directly to the people. No? And during that time, wala pa nababasa pa lang ni Samuel, ay yung Pentateuch, the 5 books of the law. That's Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, saka yung Chronicles. Yun pa lang, wala. Numbers. Okay. So yung 5 pa lang. Wala pa yung iba. And God directly speaks to the people during that time. Baka meron sa inyo ngayon na nag-iisip na kung paano pakinggan ang tinig ng Panginoon, ha? Baka may podcast ba yan, Cher? Walang ganon, ha? Pero pwede rin naman tayo. We can look up to people who can mentor us. Like Eli was the one who mentored Samuel, right? So there are people who can help you discern kung ano ba yung tawag sa'yo ng Panginoon. That's why in the church, no? Pagka meron tayong mga ministry heads, ini-invite tayo. Yung mga kabataan, ini-invite na tumugtog, mag-practice, i-hone yung talento nila sa music team. Kasi nakita nung mga mas nauna na, ay, may talent to, may calling to sa music ministry. O sa CE, diba? Sa children's, or sa pagtuturo ng Bible study. Si Pastora na tinatap niya yung mga tao na pwede nang mag-lead. You are also being trained. No? Pray ka muna, sis. Di po ako marunong mag-pray, wag po muna. Ganyan. Pero wag ka, pag natuto na, nasanay na, no? Later on, ginagamit na ng Panginoon. So, there are a lot of things that we can do. The Word of God, we can also seek guidance. We also have the Holy Spirit in us. Ang banal na Espiritu nang tinanggap natin ng Panginoong Jesus. No? Tinanggap natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay.
So wag niyong isipin, baka hindi ko pa natanggap yung Holy Spirit kasi hindi pa ako nag-speaking in tongues. Magkaiba yun, indwelling. At saka yung baptism of the Holy Spirit, magkaiba. So sa buhay natin, nakita natin, no, si Eli, help him understand. If he calls you again, respond. Sumagot ka. Speak, for your servant is listening. So, the Word of God requires discernment. However, ang sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 1, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone unto the world. You have to make sure that you discern yung espiritu. Dahil hindi lahat na nagtuturo ng salita ng Diyos ay i-guide ka sa katotohanan. That's why each and every one of us has the discernment. Dapat alam mo, kapag ang katuruan ay hindi sa Panginoon, kapag ang sinasabi ay hindi sa Diyos, you have to learn how to discern. Do not entertain rebuke in Jesus' name. Bakit? Sabi sa Biblia, maraming mga bulaang propeta. Amen? So, we have to have discernment. Hindi yung, uy, tara, punta tayo dito, mag-ministry tayo dito. O talaga, yung agad-agad. No, hindi na discern kung ano nga ba talaga. And you know what? The Bible tells us that it's easy to have discernment. Paano magiging madaling magkaroon ng discernment? Simple. You have to renew your mind in Christ. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Ano ba yung pattern? Yung pattern, yung pag-iisip, yung takbo ng mundo. But be ye transformed by the renewing of your mind. Dapat baguhin mo yung iyong pag-iisip. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So the only time that we will be able to develop discernment and is if we renew our mind. No? Kasi sa atin, sa panahon ngayon, sobrang hirap ng pressure. Sabi ko nga, lagi ko ang kinukwento, lagi kong sinasabi, during our time, ang meron lang telepono, telegrama. So yung circle of influence mo lang, yung mga taong may say sa buhay mo, ay yung pamilya mo at mga kaibigan mo. Other than that, wala na. Tama? Ang liit lang ng mundo natin, mga, ano bang tawag sa amin? Mga 1970s, no? We are blessed. Why? Because we have gone through all of those things. Dati yung TV na, naabutan nyo ba yung TV na pag binuksan mo, sa kabubukas, tapos black and white? Naabutan ko yon. Elementary. Sobrang liit lang ng mundong ginagalawan. Bahay, school, church, trabaho. Yun lang, di ba? Ngayon, pag nagbukas ka ng phone, social media, mag-post ka. Kahit mga taong hindi mo kilala, walang pakialam sa buhay mo, hindi ka man lang nilibre ng merienda, may say sa'yo. Merong sasabihin sa'yo, maganda, pangit. So ang mga tao tuloy, wala nang ginawa, kundi i-please yung mga tao. So what they do, they post things that are superficial. Hindi naman talaga totoong nangyari, yung mga magaganda lang. Puro love, love, love. Pero wag ka, papatay na pala sa loob ng bahay. No? Very much yung pag-develop ng mundo sa ating mga utak. Na talagang dapat mag-fit ka. Pag di ka pogi, hindi maganda ayos mo, di ka belong.
But Romans chapter 12 tells us, do not conform to the pattern of this world. Hindi porke okay sa kanila, okay na sa'yo. Ginagawa naman ng iba, okay na yan, goods lang yan. Hindi. Sin is sin. You have to learn how to renew your mind. At hindi mo siya i-renew para sa pamamagitan ng pagsisearch ng mga beautiful quotes, ng mga magagandang salita. You renew your mind by reading the Word of God. By obeying the Word of God. There are only a few influential people whom you could really say that they do not confirm. Siguro naman lahat tayo nanonood ng social media, di ba? So sino yung one of the most controversial Christian right now na pinatay na? Si Charlie Kirk. Right? And I can just, most of the time na napapanood ko lang yung mga podcast niya. And sometimes, you can just see kung paano niya i-debunk yung mga maling paniniwala. Yung mga maling pattern ng mundo. But when he died, his life was exposed. How he treats his wife, how he lives his life. And we can see that more respect comes out. Do not conform. Hindi dahil yun yung sinasabi ng iba, yun yung tama. Ano ang sinasabi ng Word of God? That's why the question is not what you believe, but what does the truth says. No? The truth of the Word of God. Do not conform. Discernment grows as your mind is renewed in Christ. So read His Word. Proverbs chapter 3, 5 and 6, alam na natin to. Memorize na natin, diba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him or acknowledge Him, and He will make your path straight. Discernment means trusting God's wisdom over your own. Sometimes, madali tayong pwede na yan, sige na, okay na yan. Feeling ko yan na yan, goods na yan. But God's wisdom is the best. Let's have discernment. And last verse, Hebrews chapter 5, verse 14. So, paano? Discernment takes practice and maturity. Sabi dyan, but solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So, dalawa lang. Mabuti at masama. Yun lang dapat. Walang in-between. Ano po? Walang gray area dapat sa buhay natin. Black and white lang. Tama, mali. At kaya, napaka-importante sa atin yung spiritual discipline. Diba? Lagi nating sinasabi yan. Ano yung mga spiritual discipline natin? Manalangin. Magbasa ng Biblia. Dumalo sa mga pagtitipon-tipon. Diba? Worship. Those are spiritual disciplines. Because discernment takes practice and maturity. At hindi ka magmamature kung hindi ka magpa-practice. Ganun lang yung kasimple. At yung maturity, hindi ibig sabihin matanda ka. Tanda na yan sa church. Mga 20 years na ako member ng church. Kaya mature ako. Hindi po yun nasusukat doon. Ang maturity is practice. If you obey the Word of God, 20 years ka na nga, listener ka pa din. Hindi mo ginagawa, hindi mo sinusunod. Don't expect to be mature. You will still be the same immature Christian as you stepped into the church. If you do not obey the Word of God.
So, discernment takes practice and maturity. Amen? Alright, praise God. Salamat sa dalawang nag-amen. And lastly, God's call always demands a response. God's call always demands for a response. Kaya nga si Samuel, yung unang tatlong response niya, tumakbo siya agad. Pumunta siya agad kay Eli. Tinawag niyo po ako. Diba? And on the fourth time, he responded as he was taught. Kung paano siya tinuruan ni Eli. Sumagot siya, "Speak, Lord, for your servant is listening." So, ganda ng tawag ng Panginoon sa buhay natin. No? Nung naunawaan ni Samuel kung paano tumugon, sumunod siya. At tinawag niya yung sarili niyang lingkod. "Here is your servant listening." And makita natin yung willingness ni Samuel. He was very willing. He did not argue. Imagine niyo 3 beses, narinig na naman, siguro kung tayo yun, pangatlong beses, andito na po ako, paulit-ulit. Sino yung ganon? Minsan, maririnig ko yung anak ko, "Ma, nasabi mo na yan, paulit-ulit ka, Anli." Tama ba, Sel? Laki ng... mamaya mayroon naman kami discussion session nito ni Crisel mamaya. Wala tayong patience. Hindi tayo humble. At hindi tayo willing madalas. We love to argue. Ano ba naman yan? Dapat may pinagbinigyan muna yan, ha? Bakit naman bigla-bigla? Di man lang ako sinabihan. God's call always demand a response. Are we willing to obey? Are we humble to God's call? He demands a response. If you would say no, God will understand. If you say no, He will understand. Pag hindi niya sasabihin, "Ikaw, Travis, halika nga dito, pingutin na kita eh." Hindi ganon si God. Tayo minsan ganon. Laki ng tawa ni Sister Luz sa likod eh, no? Hindi ganon. If you would say yes, God will be delighted. If you say no, He will understand. But if you dedma, marami sa atin dedma. Hindi mag-yes, hindi mag-no. Gusto pa lamit. Special treatment. Mga kapatid, are we responding to God's call? Praise God, because God is gracious. Even if we say, "I can't." Si Moses, nung tinawag siya ng Panginoon, nag-yes ba siya agad? Ha? Diba, ang dami nga niyang excuse. Ayaw niya. Sabi nga niya, "Yung kapatid ko na lang, si Aaron." Diba? Si Gideon. Grabe si Gideon, ang kulit. No, siguro kung ako si God, piningot ko na talaga yung si Gideon eh. Sabi niya, "Lord, pwede ba ito yung fleece? Pwede ba basa ito, tapos tuyo yung paligid? Okay lang?" O di ginawa. "Oh, Lord, wait lang. Ganito, pwede bang basa yung paligid, tuyo yung fleece?" Ang kulit. Pero ginamit ng Lord, 300 lang sila. Nilipol nila yung Midianite.
Di ba? Minsan ganun eh. Ganun tayo. Nakaka-relate? Ako lang. Sige, sige na. Ako na lang. God's call demands a response. It doesn't mean if you're afraid, minsan, ayoko kasi takot ka lang. Hala, bakit ka matatakot? Sabi ng Diyos, I will be your strength. Do not fear. I am with you. Do not be afraid, for I am your God. Wala po, sa lahat ng excuse na debunk, no? Lahat ng excuse nila na solusyonan ng Diyos. Ano, meron pa ba? Parang ganun na lang? Siguro si Lord, ano pa? Ang dami nating excuse. Mga kapatid, tayo ay tumugon sa Panginoon kapag tinawag niya tayo. At anong ginawa ng mga disciples? Hindi pa sila mga disciples. Mga mangingisda pa lang sila. No? Sabi sa Matthew chapter 4 verse 20, at once, agad-agad, they left their nets and followed Him. Agad-agad. Walang pasubali. Ay, wait lang muna, saglit lang, Lord. Ay, saglit lang, mayroon pa akong gagawin. Wait lang, 10 minutes. 10 minutes and 10 months, mga ganon. Si Pedro at saka si Santiago, immediately, nung tinawag sila, yung mga disciples, when they were called, immediately they left their nets. So, so we respond to God's call regardless of the feeling. Regardless of the circumstances. There are times, no, tinatawag tayo ng Panginoon, pero Lord, wag muna kasi, ang dami pa kasing kailangang responsibility. Lord, sorry na kasi wala akong talento dyan eh. Parang feeling ko hindi ako tinawag dyan. Parang hindi ako para dyan. Wag muna. Yung iba naman, yung iba na lang. No? God is calling us and God wants us to respond. At yung pagtugon natin sa Panginoon ay ang hanapin lang niya, willing ka ba? Yun lang naman eh. Bakit? Dahil yung talento, yung talino, yung lakas ng loob, yung resources, lahat yon hindi galing sa'yo. Galing sa Diyos. Siya ang magbibigay sa'yo ng lahat ng bagay. So ang tanong, are you willing? Yun lang. Willing ka bang tugunin ang tawag ng Panginoon? Hindi tinatanong kung may tawag ba ang Lord sa buhay ko. Yes, meron. Ang tanong, willing ka bang tumugon, sumunod sa tawag ng Diyos? Sa buhay natin, yun ang question. God's call is personal. It's unexpected. It requires you to discern and demands a response. So, ang tanong, what is God calling you today? Ano ang tawag sa iyo ng Panginoon ngayon? Alam niyo mga kapatid, minsan pag sinabi kasing God's call, iniisip lagi natin, baka magturo, kumanta, umawit, sumayaw, para sa church. Hindi. God may be calling you now to forgive someone because that someone has hurt you. You can respond to that call. Tinatawag ka marahil ng Panginoon na patawarin mo yung mahal mo sa buhay, kaibigan mo or kung sino man, o kaaway mo. Pwede kang tumugon sa tawag na yon. Maaring tinatawag ka ng Panginoon na ipanalangin mo yung pamilya mo at dalhin mo sila sa church. Pwede din. Hindi kailangan malaking-malaki na gawain o kung ano man. O tinatawag ka ng Panginoon na magtiwala sa Kanya sa pinagdadaanan mo ngayon kasi nakukulangan sa pagtitiwala. Konti na lang, bibitaw na.
Kung tinatawag ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya, sumagot ka lang. Tumugon ka lang. Pwede rin sa ministry. Or pwede rin tinatawag ka ng Panginoon to step out of faith. Parang in faith, kung saan ka dadalhin ng Panginoon sa direksyon ng buhay mo. Simple lang. Ganito lang yung sasagot natin. Speak, Lord, for your servant is listening. Yan lang. Wag natin problemahin yung paano. Kasi si God yung gagawa nun. He's gonna give you wisdom. He's gonna give you the resources. He's gonna give you the strength to fulfill kung ano man yung tinatawag sa ng Panginoon. Sa pagpapatawad sa ibang tao, madali ba? Mahirap, diba? Pero bibigyan ka ng Panginoon ng maraming pag-ibig sa iyong puso. Why? Because God loves you. That's why you are here. He saved you. He has forgiven your sins. That's why you are able to forgive others. So, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Tinawag ka ba ng Panginoon? May tawag ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Wow. Lakas ng boses ng mga kabataan. Amen. Sa panahon ngayon, tinatawag pa rin tayo ng Panginoon. Hindi lang yan sa buhay ni Samuel. Hindi lang yan sa buhay ng mga disipulo. O sa buhay ng mga tanyag na mga tao na ginamit ng Diyos. God can use you. If you're a student, He can use you in your school, in your family. He can use you to serve, to love others, to forgive others, to extend the hand. Tinatawag tayo ng Panginoon. And one thing that we have to remember, God is not looking for perfect people. Hindi siya naghahanap ng mga perpektong tao para tawagin. The real question is not, God, can you use me? Hindi yan ang talagang tanong. Ang tanong talaga is, am I willing to be used by God? Yun ang totoong tanong. Willing ka bang tumugon at magpagamit sa Panginoon? Kanina narinig ko dun sa isang illustration dun sa echo ni Pastora. Yung, what is soldier in Tagalog? Sundalo. Yung sundalo, kapag merong command, no? Kapag narinig ng sundalo yung tawag, pito nga lang diba? Pito. Hindi siya nakikipag-negotiate muna. Ay, wait lang. Saglit ha. Magtutupi muna ako. Maliligo muna ako. Mag-shower muna ako. Hindi. Pag narinig yung tawag, takbo agad. No? Sugod, mga kapatid. So, are you willing to heed to God's call? Yun ang tanong. Sunod agad. No questions asked. And sometimes, I always hear people that would say, or madalas nakakarinig ako ng mga tao, kasi ganito, ganyan. Meron din tayong buhay, meron din tayong, kailangan kasi natin ng ganito, ng ganyan. And that is true. Totoong-totoo naman. Ako, very safe. Very safe ako for the longest time. But God has really shown me and my family how He provides. No questions asked. And then God has shown me that in times where I want to give up, yung parang, wait lang, saglit. Saglit lang, Lord. Hindi na kaya. He has shown me that He can empower me. Because before, unknowingly, even if I would say that God is
the blessings of God is not measured in my paycheck. Unknowingly, nakadepende pa rin ako dun sa paycheck ko pala. Unknowingly. And I thank God because He has led me to this point na nare-realize ko that He calls, He will be able to sustain, and He can show great and mighty things which we do not know. So many, many times. Just be willing to obey. I can be here right now and I can be someplace else next year. Kayo ganun din. You may be serving the Lord here in the Bible study, following Him, praying for your family, making sure that your family knows Jesus and are walking in His ways. But wherever He takes you, He is going to sustain you. Just be willing to respond. Willingness, not perfection. Willingness comes, and then you will be ready. Because God is going to make you ready. Willing ka ba? Kasi kung willing ka, gagawin kang handa ng Panginoon para gawin yung pagkakatawag niya sa'yo. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Tayo po'y manalangin. And habang tayong lahat ay nakapikit sa umagang ito, nais kong isipin natin, check your heart. Isipin mo, balikan mo, ang tawag sa'yo ng Panginoon. Sa maraming mga bagay na pwede mong isipin ngayon, pumili ka ng isa. Ano sa palagay mo ang nais ng Panginoon na gawin mo? Listen to His voice. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa iyong puso at sa iyong isip. Ikaw ba ay may personal na relasyon sa Kanya? Ibinigay mo na ba ang iyong buhay sa Kanya? Tinanggap mo ba ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay? Kung hindi pa at tinatawag ka ng Diyos ngayon upang ibigay mo ang iyong buhay para sa Kanya, baka ngayon na yan, kapatid. This is the time that you would need to respond to His call for salvation. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God wants you to come to Him. He died on the cross because He paid for your sins, because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. He's calling you to give yourself to Him, to acknowledge Him. If you are right now in a very difficult circumstance, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan nahihirapan ka
magtiwala sa Panginoon. God is calling you to trust Him. He said, call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which you do not know. Is He calling you to pray to Him? You can respond and pray. Is God calling you to minister? Tinatawag ka ba niya para maglingkod? Sa ating paglilingkod, mga kapatid, hindi natin kailangang pumili ng napakaganda, napakasikat. Kung tinawag ka ng Panginoon para maglinis ng church, para mag-pray, para magturo sa mga bata, para mag-assist, para mag-usher, that calling is holy and pleasing to Him. Tinatawag ka ba ng Diyos para patuloy na mag-evangelize? Ipakilala siya sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay? Huwag kang mahiya. Be willing. Because if you are willing, God is going to put the words in your mouth. He is the one who's gonna talk to those people. Siya yung kakausap, siya yung hihipo sa mga tao. Paggamit ka ba, kapatid? There are times that our circumstances are overwhelming, but God is faithful. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Just come to Him. Hallelujah. Let us pray. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa kasiguraduhan, Panginoon, na Ikaw ay mayroong plano sa aming mga buhay. Sa bawat isang kaluluwa na nandito ngayon, na nakaupo sa bahay-sambahang ito, alam ko, each and every one of us, sinasabi mo sa amin, for I know the plans that I have for you. At sa iyong plano, Panginoon, ang tanging dalangin ko, ay bigyan mo ang bawat isa ng sensitibong espiritu na marinig namin ang iyong tinig, na magkaroon kami ng discernment, Panginoon, na marinig lamang ang tinig mo at hindi ang anumang bagay. Give us the courage and willingness to obey, to listen and obey your call to each and every one. And I pray, Father God, that as we continue to serve you, to walk this life in obedience to your call, you would find us faithful until the end, because you who called us is faithful. Our Heavenly Father, we just entrust our lives to you. Ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming sambahayan, ang aming mga kamag-anak, kaibigan, maging yung mga taong tinuturing kaming kaaway. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin mo kami upang maibahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat isa. At dalangin ko na as we walk faithfully, we will continue to bear much fruit, Panginoon, in our lives, that they would say that we are your children. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. At dalangin ko na ang yung mga salita na aming narinig, hindi lang namin baunin,
kundi aming isapamuhay sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa iyong tawag. Salamat sa iyong plano. At salamat sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay maingat naming ibinabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Purihan po ang Panginoon. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay ng tithes and offering. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, na tunay, Lord, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Lord, sa anak mong ginamit. Ikaw po, Lord, ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan at patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, saan mang dako, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Salamat po, Lord, at tunay, Lord, na patuloy po rin po namin tinataas sa iyo ang aming tithes and offering, O God. Ikaw po, Lord, ang patuloy na magpala sa bawat isa ng mga anak mo, Panginoon, na magbibigay. Ganun din po, Lord, sa walang kakayang makapagbigay. Ikaw po, Lord, ang patuloy na magbigay ng hanap buhay upang sa susunod na gawain, O God, ay sila ay makapagbigay. Maraming salamat po, Lord. Ang dalangin po namin na ito po, Lord, ay magamit sa kalalago at kalalawak na inyong gawain. Salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.